Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umanibahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag natin kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Kunin na po muna namin ang inyong take dito nga po kasi sa Kamara ay pinadala na sa office ni
Speaker Bogie D, yung dalawang complaint, impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong reaction nyo doon, sir? Sir, how things are going sa Kamara? What are your thoughts po? Well, inaasahan naman po natin yan. Talaga namang yan yung proseso. No? Once impeachment complaints are filed with the Secretary General, talaga namang nire-refer yan sa Office of the Speaker para maisama sa order of business within yun ngang 10 session days, no? Na ayon sa saligang batas. So, again, that's expected and that is well within doon sa proseso naman talaga na dapat sundin. Pero option din sa kanila, sir, yung fast track Yes. mode. Yung aside from pag-usapan sa Committee on Justice, diretso na sa sa plenary plenary. at pagbotohan. If ganun ang mangyari, sir, are you ready for that? Handa naman po tayo. Yan naman po yung nangyari actually last year, no? Yung fast track mode. And tama po yun. Andyan pa rin yung option na yan hanggang hindi nare-refer sa Committee on Justice yung mga impeachment complaints. Meron pa rin yung option na yan na mag-fast track o yung second mode which is the 1/3. Pero would it be better kung at least idaan doon sa parehong proseso na pinagdaanan nung sa impeachment complaint ng presidente? Kasi kumbaga meron na tayong na witness na ganung proseso, pwede naman palang ganun eh. So bakit hindi rin isa lang sa ganung proseso ang sa vice-presidente? May preference ba kayo, sir? Discretion naman po yan ng Kamara, no? Discretion ng House of Representatives. Wala akong masasabi if it would be better or not. I think those two options are available under the Constitution. So depende na lang siguro kung merong numbers for the 1/3 to fast track. Pero si VP Sara, sir, nakakausap nyo most Yes, likely dito? oo. Nag-uusap naman kami ng Vice Presidente almost every day, nagko-communicate kami. Same sentiments, handa lang naman talaga siya. Sabi nga namin, matagal na naming inaasahan na Yes, magkakaroon oo. ng second round of impeachment kahit na lumabas na yung Supreme Court decision. No? Inaasahan natin na after the 1-year bar, magkakaroon ulit ng mga bagong impeachment complaints na ihain sa kanya. So, handa naman siya. And sa atin naman din is handa tayo for whatever eventuality comes about. So, whether it's referral to the Committee on Justice or the fast track, sinisigurado naming handa kami. Apo. Sir, pag-usapan pa po natin yan. It's 7:31. Kailangan natin mag-commercial break ng mabilis. Ayan, so pinag-uusapan nga po natin Yes. yung impeachment complaint laban kay VP Sara na nasa Kamara po sa ngayon. At sir, you were mentioning kanina na nag-uusap kayo ni VP about this. Meron ba siyang any worry? Kasi nga po, although inihanda nyo naman na ito may magpa-file pa rin, pero is she worried about anything regarding dito sa kaso? I wouldn't say worried. Tagal na niyang ine-expect. I think you only get worried pag biglaan 'di ba, na hindi mo ine-expect. Pero ito kasi matagal na niyang ine-expect. In fact, ang parati nang sinasabi sa aming mga abogado niya is nung lumabas yung resolution dun sa motion for reconsideration ng House, sabi niya hindi pa tapos yung laban kasi nga magkakaroon ng second round. Kung malampasan man natin to this year, hindi natin alam, baka next year meron pa rin. So there's always that possibility. Kaya I wouldn't say she's worried naman. And I think the reason why maaga pa lang in-form na yung legal team is para sigurado siya na meron na siyang team na mag-iisip on the legal side at tutulong makikipag-collaborate sa kanya on the legal side para hindi naman maantala yung trabaho niya bilang Vice Presidente natin. Nakahinga po ba kayo ng malawag nung naglabas po ang SC ng decision tungkol po dun sa unang impeachment? Of course, hindi naman natin makaila na natuwa tayo na at least yung mga arguments natin ay na-consider at naging favorable sa atin yung desisyon. But nakahinga, hindi kasi right after meron na ulit itong nag-file agad nung Monday nung Feb 2 yung dalawang impeachment complaints. So pero kahit naman noong panahon na pending itong motion for reconsideration ng House, hindi naman din kami nagpahinga. Yung legal team regular pa rin yung mga meetings, pag-uusap
because we were anticipating talaga a second round. Opo. At sir, ang inaasahan kasi natin, February 6, Oo. yung start ng filing. Pero nangyari nga siya last Monday. Nagkaroon ng debate doon sa calendar days Calendar. at session days. Kayo, anong take nyo doon? Do you think tama na i-final siya ahead of February 6? Tama ba yung appreciation nila doon sa Supreme Court decision? Oo, narinig ko yung explanation naman ng mga complainants, in fairness to them, kung ano yung basihan, bakit naisipan nila na Feb 2 ay mag-file na. Ika nga dahil daw dun sa naging resolution, no? Or at least yung theory behind the denial of the MR. Yun nga, nabanggit na ni Sir Christian yung session days, calendar days issue. Pero sa amin, we would like to reserve talaga muna our comments on that at the moment. Kasi minomonitor pa natin yung developments sa House. Of course, meron kaming sariling posisyon. Hindi ko naman ikakailangan na pag-usapan naman namin din yan ng legal team. Pero we're still monitoring the developments sa House, kung paano nila aktuhan yung mga complaints. At siguro we will just disclose our position on the matter, o malalaman nyo na lang at the appropriate time. Tingnan muna natin kung ano aktuhan ito. At yung mga complainants, sir, nakausap po namin si Sir Kiko Aquino D. Kanina, sabi niya, confident naman sila doon sa kanilang claims against the Vice President, lalo na nga at nung the first time, naipasa naman ito, inaprobahan naman to sa Kamara. Although probably baka hindi nyo rin sagutin, pero we'll ask you na rin. Anong take nyo doon sa mga nagsasabing may grounds talaga? At even si Congressman Laila de Lima, sabi niya, mabigat yung pag-threaten umano ni VP Sara laban kay Pangulo, kay First Lady, kay Speaker. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is their position, and I respect their position. That is expected, kaya nga sila nag-file ng complaint. Pero sa amin, syempre, we are advocating also for the defense side naman, no? So, syempre, ang pananaw namin is hindi malakas ang ebidensya at lacking, in fact, ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Pero, yun nga there are two separate issues here, separate positions rather, at kaya nga tayo na umabot sa ganito. And ang trabaho lang naman ng defense is to represent the facts the way we know best para madepensahan at mapakita na walang basihan yung mga aligasyon. Pero kasi sir, yung nga, glaring kasi nakita si VP Sara mismo na dun sa video na may sinabing maaanghang na salita na tinitake ng marami na threat. Pero yun, do you see that na major blow sa inyo? Kasi merong video itself Hindi naman. In fact, we're ready for our defense with that particular issue. So, abangan na lang siguro natin. Sakaling umabot to sa paglilitis, ay handa naman kaming ilabas din ang depensa ng Vice Presidente ukol dyan. And speaking of preparation, attorney, meron ba kayong panibagong inihanda po doon sa mga preparations ninyo ngayon, comparing po doon sa unang impeachment complaint na nabasura? Minor, kasi dahil if you look at the impeachment complaints, I always say in my previous interviews, I wouldn't call it as a refiling kasi insulto rin naman yan sa mga complainants na nagtrabaho para i-file yung mga complaints na yun, no? But the allegations are very similar doon sa naging articles of impeachment eventually last year na void nga ng Supreme Court. So, may mga nagdagdag lang ng konti. That's why meron pa rin kaming mga additional preparation. Siyempre, dahil dinagdag yung affidavit, for example, nung isang taong nagngangalang Mr. Ramil Madriaga. Tapos, yun ay kinonect nila, I think, dun sa confidential funds issue. So, may mga ganun lang kaming tweaking na ginagawa. Pero, yan naman ay na-anticipate rin namin. Nung lumabas yung affidavit na yan, if I'm not mistaken, mga 2 months ago yata, nung unang lumabas or a month ago, na-anticipate na rin namin na isa yan sa maaring isama sa mga panibagong impeachment complaint. So, napaghandaan na rin po natin yan. Itong nabanggit nyo nga po, si Sir Ramil Madriaga, ano ang relasyon niya kay VP Sara? Well, the only thing that I could disclose now is nasabi sa amin na hindi talaga kilala ng ating Vice Presidente yan. Ngayon, tungkol dun sa allegations niya, we are ready to at least address all of his points in his affidavit, no, to belie all those claims. Okay. So, yan ang isang pwedeng abangan din natin pagdating ng paglilitis. Opo, tama po ba ang kanyang alegasyon ay
kumuha siya ng pogo money para kay VP? Pogo money, I think parang kahit yung confidential funds na mention yata niya doon, and marami siyang na-mention din na ibang personalities eh. In fact, yung isa doon, si Colonel La Chica, sa pagkakaalam ko, hindi naman kasi ako yung abogado niya, no? Although, nakita ko sa balita nung isang araw na naghain na rin yata siya ng reklamo, ng complaint before the City Prosecutor's Office ukol doon sa mga, sa tingin niya kasinungalingan laban sa kanya. Marami na ring mga doon sa na-mention sa affidavit niya na may nakita akong mga post na dinedenay at binibilay yung mga allegations niya. So, sa amin on the part of the defense, naghandaan na rin naman talaga namin yun. At last week, sir, meron ding mga balita na tama ba magsa-surface daw yung Mary Grace Piatos? Ano bang pinanggalingan nun? Actually, hindi ko rin alam kung anong pinanggalingan nun. If you would look back at all of my interviews, wala naman akong nabanggit na ganun, no? Or even something that could be construed as that. Ang parati lang nating sinasabi, pag tinatanong tayo ukol sa mga aligasyon, kasama na yung confidential funds and yung mga pangalang Mary Grace Piatos, etc. Ang parati nating sinasabi is handa nating i-address yan at sagutin yung mga yan, no, para malinawan rin yung publiko to a certain extent, meaning within the bounds provided by law. Pero wala akong nasabing ilalabas or something Kayo raw like ba that. ang nag-ano nun, sir? Sa inyo raw ba nang Sa akin nila Ina-attribute. ina-attribute. Pero, marami naman, it happens, I guess. Hindi na rin ako bago dito sa trabaho na to. So, at mga kaibigan naman natin, lahat ng nasa media. So, I'd like to take it as maybe a miscommunication or misinterpretation. I'd like to think na wala namang bad faith siguro doon. But yeah, and then meron ding lumabas kasi na parang we couldn't get our story straight kasi sabi daw na iprepresenta tapos biglang naglabas ako ng statement na hindi totoo yan. So I think ang nagkamali doon is really yung headline kasi kung babasahin mo yung body article, wala naman doon nakasulat na. So whether it's for clickbait or what, alam mo sa akin, that's water under the bridge. Basta nalinaw na natin. I'd like to think na tayo naman matagal na tayo magkakakilala sa media, so hopefully wala namang bad faith doon. And we can assure, attorney, now in due time, kung mapunta nga doon ang takbo ng mga investigation, on your part, you can really prove to the body na these people existed. Ito pong mga lumabas na pangalan na naka-receive noong confidential fund. Well, we'll be able to explain, no, kung bakit may ganon, kung whether it's an alias or it's a real name. I mean, we have to explain the whole thing. But again, it has to be within the bounds that is allowed by law, no? Kasi these are confidential activities. O paano kaya magiging diskarte nyo, attorney? Kasi not judging the congressman, pero marami rin po kasi mga vocal sa Kongreso na talagang they're really up for na ma-impeach ang vice-presidente. How will you convince them? Ano ang strategy natin na kahit may mga siguro obvious biases from some lawmakers, you can make them or you can challenge them na talagang to be fair in handling the impeachment case? Well, the impeachment process is, aside from being a legal process, is also, as we all know, a political process. So that's expected. Ginagalang naman natin lahat ng opinion ng lahat ng ating kongresista kahit na yun ay taliwas sa posisyon natin. So sa amin, our job is really to present the facts the best way we know how para maiklaro natin o malinaw natin ang mga bagay-bagay at ako personally would like to give the benefit of the doubt to our congressmen dahil bilang representante ng ating mga kababayan that they will, at nasasabi na rin naman nila recently, that they will really just look at the evidence and assess based on evidence. So hopefully if we do our job well, makikita naman nila na walang basehan ng mga aligasyon na ito.